ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misa ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo po. Ngayon ay Huwebes ng ika-21 linggo sa karaniwang panahon, ang ikatlong araw ng Triduo bilang paghahanda sa kapistahan ng ating patron na si San Agustin. At ang pangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Adam Gregor and Arellano. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sirayin. Mga kapatid, amin natin na ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaano Ako sa kapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangirihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinaramayan mo ang mga nagdadalang natin ang mapipiyas na pagluha ni Santa Monica ay tinugon mo ng pagbubunsod ng magbagong buhay si Agustin anak niya bilang tugon sa kanilang magkatuwang na panalangin. Loobin mong maging kung aming tangisan ang pagsubay namin at marapatin mo ang katapatan mo, kapatawaran mo ay aming pagtin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ka. Amen. Magsuko na pa mo. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na tinawag ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Sostenes, sa simbahang nasa Korinto, sa mga hinirang ng Diyos upang maging Kanya
sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo, ang Panginoon nating lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Heso Kristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Heso Kristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Heso Kristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Purihin mo ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang Poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap natin unawain. Purihin mo ang ngalan ng Poon magpakailanman. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Purihin mo ang ngalan ng Poon magpakailanman. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita. Sa lahat ng tao'y aking sasabihin, ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Purihin mo ang ngalan ng Poon magpakailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan niyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi niyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamamahala ng kanyang Panginoon
sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang alipin iyon sapagkat kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon, sinasabi ko sa iyo, papamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang alipin iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makikipagkainan at mapag-inuman sa mga lasinggero. Babalik ang Panginoon ng alipin iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Doon ay tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Maaari mo bang batiin na yung katabi? Sabihin niyo po na malakas, kapatid. Happy Fiesta! Palabakan natin ang Panginoon. Sa probinsya, kapag sinabi natin bisperas ng fiesta, yun ay tinuturing ng fiesta na mismo. At masaya tayong lahat, dahil bukas, kapistahan ng ating mahal na patron, si San Agustin. At alam niyo po, napakaganda talaga ng fiesta ni San Agustin. Bakit? Dahil ang araw bago ang kanyang kapistahan ay kapistahan ng kanyang nanay. Si Santa Monica. Siya po yun. Hindi siya madre. Ano siya? Isang banal na nanay, na magulang, na mimintuho sa Panginoon. Kaya ang kanyang habit ay ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak na si San Agustin. At siya ay ilang taon, matagal na panahon na nakikiusap sa Diyos, nagdadasal sa Diyos para sa kanyang anak na si San Agustin. Alam niyo po yung kwentong yan. Siyempre, kayo mga taga San Agustin. Santa Monica, ilang taon na umiyak sa Diyos, nanalangin sa Diyos para magkaroon ng pagbabago ng puso ang kanyang anak na si Agustin. Alam po natin na si Agustin ay noong siya ay bata, siya ay pasaway. Sinabi niya sa kanyang sulat, na siguro maraming mga kasalanan na kanyang mga nagawa, at ang kanyang ina, ang kanyang prayer warrior, si Santa Monica. Hindi tumigil si Santa Monica sa pagdadasal para sa pagbabago ng puso ng kanyang anak na si Agustin. Ang ganda, Siguro, para sa akin, si Santa Monica isa sa pinakamagandang santo o huwaran ng mga nanay. Kahit na nasasaktan, minsan kahit umiiyak, kahit minsan ay nasasaktan, ay patuloy pa rin sa pagmamahal para sa kanyang minamahal na anak. At isa lang naman ang gusto ni Santa Monica, bumalik ang puso ni Agustin sa Diyos. Ang kanyang puso ay matagpuan ang Diyos na nagmamahal sa kanya. At yun po yung nangyari, Dahil sa ilang taong pagdadasal ni Santa Monica, nagkaroon ng katuparan ng kanyang panalangin. Kaya siguro ito po yung paanyaya po sa atin. Na kapag meron po tayong dinadasal, kapag meron tayong inaantay, kung ito po ay mabuti, huwag po tayong sumuko. Amen? Kapag tayo ay mayroong pinagdadasal ang ating mga kapatid, ang ating mga anak, ang aming mga asawa, inaantay niyo magbago, sasabihin niyo sa Diyos, Lord,
Ba't gano'n? Ho? Pinagdadasal ko yung asawa ko. Bakit gano'n? Lasinggero pa rin. Nagdadasal ko yung asawa ko na magbago ang buhay, ay yung babaero pa din. No? Katulad na sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, kailangan daw tayo ay magmatsyag, pagbantay. Ano ba yung pagbabantay na sinasabi ni Jesus? Alam niyo po, may magandang sermon dyan ulit si San Agustin. Ang pagbabantay ay hindi lang yung pagbabantay na tayo ay may makarating sa Diyos. Makarating sa langit. No? Kasi para pag binasa natin yung Ebanghelyo, parang nakakatakot. No? Para bagang pinagbabantaan na tayo na pagbantay sa ating paparating na katapusan ng mundo. No? Pero ang sabi ni San Agustin, mas magandang pantayan ng ating mga puso. Yung kalooban na meron tayo. No? Sabi nga ni San Agustino, and I quote, sabi niya, watch with the heart, watch with faith, watch with hope, watch with charity, watch with good works. Tayo ay magbantay. Bantayan natin na ating sarili. No? Bantayan natin na ating sarili na may pagmamahal, na may puso, na may pag-asa, at may pagkakawang gawa. At doon lalago ang ating mga puso. At ganoon din na sa pagbabantay natin na ating sarili, hangarin din natin ang pagbabago ng bawat isa. Iyan ang ginawa ni Santa Monica. At ang kanyang pagdadasal ay hindi wala lang siyang ginagawa kundi magdasal, kundi ipinapakita niya sa kanyang anak ang pagiging isang mabuting ina. Oo, totoo, pinagdadasal ninyo ang inyong mga asawa, mga anak. Pero ano ba ang nakikita nila sa inyo pagdating sa bahay? Diba? Baka hindi umuugma ang inyong pinagdadasal sa inyong ginagawa. Pinagdadasal nyo nga na sumama sa inyo ang inyong mga asawa sa simbahan. Pero pagdating sa bahay, bunganga ng bunganga. Pag ipinaramdam natin sa ating kapwa ang ating pinagdadasal, ito'y magkakaroon ng bunga. At iyon po yung nangyari kay Santa Monica. Siguro, ang kanyang pagdadasal ay isinabuhay niya at nakita ito ni San Agustin. Kaya ito nagkaroon ng bunga. No? Kaya naging epektibo ang panalangin ni Santa Monica dahil nakita ito ni San Agustin sa kanyang ina. Kaya harinawa sa ating pagdadasal, sa ating pong paghahangad na maging mabuti ang ating mga puso at ang puso ng ating kapwa, ng ating pamilya, ito po ay mangyari sa ating pagkilos at paggawa araw-araw. At ito po ang hamon sa atin ng pangatlong triduo. Tularan po natin si Santa Monica. Nagdadasal, umaasa, nananalig sa Diyos at ipinapakita at sinasabuhay ang pananampalataya at pagmamahal niya sa Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Sa Ebanghelyo, natasan tayo ni Jesus na magbantay sa araw ng kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama habang nananalangin, nagbabantay at naghihintay sa kanyang mahal na anak at tutugon. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi makontento na lamang sa kanyang mga nagawa na, bagkus higit pang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng pagbabalik loob at isakatuparan ang kinakailangang pagpapanibago. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang ating mga komunidad naway maging mga karapat-dapat na lugar para sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating paggalang, pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Tayo naway maging laging handa sa pagdating ng kaharian ng Diyos
sa pamamagitan ng ating pananatiling gising at hindi natatakot. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway matagpuan ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway matagpo ang handa sa pakikipagkita sa Panginoon na kanilang matagal nang hangaring makita ng hayagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa kainigan natin puso, dalangin natin sa Panginoon ang ating mga intensyon at kailangan. Panalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Makalangit Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin, kalakip, ang katapatan ng aming mga puso. Tulungan mo kami lumago sa kabanalan habang naghihintay kami ng may maligayang pag-asa sa pagdating ng iyong paghahari. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po. Musikayo na pala. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kabutihan niya at karapatan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana. Ngayong si Santa Monica ay ginugunita. Kalakip ang taimtim namin pagpatighaya sa na malugod na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala sa pamamagitan ng Kristo
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Dahil sa Diyos ang iyong puso at diwa. At inasa namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong maling Diyos. Marapat na siya ay Ama kasama. naming makapangyarihan, tunay ng marapat, na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon, kinagagalak namin ng mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Yeso Cristo upang ipamalas nila ang pagkahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming binibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinagagalingang amin ngayong ililingon. Dito marinais na kami makarating at umantong. Kaya kaysa ng mga kaisawit ng papuri sa iyo, na walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Diyos na mapangyarihan, Diyos na walhati ang langit at lupang sana, o sana, sa kaligtasan, pinagpanahan ito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaligtasan. O sana, sa kaligtasan. Magsinod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang pusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, tinagati-hati niya iyon na iabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Tinapat niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at tinamin ito ang kalis ng aking dugo. Ang bago na akong gantipan ng aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagkakatawan ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay lumikhain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa ng iyong pag-alala sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan
at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, na aming Papa, ni Mayle Hubert, naming Obispo, at ng Tanak Kaparian, na alalahanin muli ang mga kapatid namin na hinday, na may pag-asang sila'y muli mabubuhay. Gayon din na lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila, at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at magindapati kami lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Ang Immaculada Concepcion ng Pasig ni San Jose, ang kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol ni San Andres, na aming patron at pintakasi, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo pa mo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin na lakas loob. Pili namin kumedya sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan, kapurihan, ngayon at magpakailanman.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol kapayapaan, ang iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo, tungayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ang sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sa mga inyo. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Yes, Mga kapatid, narito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong naanyayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpag-ibig sa iyo. Ngunit sa isang salita ang dapat ay gagawin na. Magsilod po ang lahat at
ating sama-samang dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naglikaya sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang amin siyang sama-samang ibigin at pagikuran. Tulungan mo kami maglutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malugod ginawa namin pasanin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong panglakan, sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, Panalangin mo kami. pagsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakinabang ngayong si Santa Monica ay pinararangalan ay magdulot awa ng liwanag sa alam aming buhay. Upang maging malingas ang mga hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo sa kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ating pasalamatan ng sponsor sa misang ito, sila Mr. and Mrs. Dondon Escolong and family. Palapakan po natin sila. Sa lahat ng alay na simba at nag-ayos naglingkod sa misang ito, salamat po. Pagkili na natin ang ating katabi, malakas, happy fiesta. Sumayin niyo ang Panginoon. At sa iyo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay ningalay na humayo kayong taglay kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Gandang hapon po sa atin. Hallelujah.